Pansinin po ninyo ho. Bubungad po ako ng tinatawag na salita po ng Diyos. Kasi po ako'y naniniwala po, itong kalagayan po ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong hiwaga ito eh. May natatago. Datapwat kapag malinis ang puso, hayag. Kapag marumi ang puso, hindi mabuting layon, magtatago po. Ganito po ang sabi. Masinin po ninyo, no? Sa John 8:59, sila'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Dadapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Pansinin po ninyo ang talatang ito. Pag nabasa ito, itinaas. Meron bang Diyos na nagtatago? Amen. Meron. Meron. Ang paniniwala ko, ayon sa Biblia, ang Kristo nagtatago siya sa tao. Maging sa anghel, nagtatago rin po siya. Yan po ang aking paniniwala. Sapagkat meron po yan hiwaga eh. Ngayon, mapapansin po natin, bubungad ko lang po ito ho. Mapapansin po natin, bakit nagtago si Jesus? Sabi naman ng ilan ang nakabasa sa talatang ito, dahil nung sabihin ni Jesus, sa mga Hudyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kaya ang mga Hudyo hindi makapaniwala. Kaya siya binato. Bakit binato ang Panginoong Jesucristo? At nagtago ang Panginoon sapagkat ang mga tao na yon, ang kanilang puso ay marumi. Nagtatago ang Diyos ang kanyang hiwaga sa kalagayan niya kapag ang isip o puso ay marumi. Hindi siya nagpapakilala sa isip. Bulag ka, hindi mo siya makikilala. Dadapuan kapag ang puso, mapalag ang malinis na puso, hindi magtatago ang Panginoon. Hindi ho magtatago. Dahil sa kalagayang Elias, tinagin na po yan sa panahon ni Kristo. Yung kalagayang Elias na yan, mga kapatid, nagtatago pa rin ang Panginoon. Pero doon sa malinis na puso, kilala niya kung sino ang Elias sa huling kapanahunan. Kilala niya. Ngayon, kung atin pong susuriin ang Panginoong Jesucristo, batay na rin po sa paglilingkod at paglalakad ko po, ang Kristo, mga kapatid, bagamat siya ay anak ng Diyos o logos o salita, magkasama na po yan. Magkasama na po ang kanyang Ama. Wala pa pong tinatawag na pasimula. Inilabas na po ang Panginoon bago maglalang. Nilabas siya mula sa bosong o yung tinatawag na sinapupunan, sinapupunan ay saka sa siping ng kanyang Ama. Pasilin po ninyo, kung ang Panginoon na anak ng Diyos ay inilabas siya, meron pa bang ikalawang paglabas sa kanya mula sa Ama? Ilalabas pa siya muli. Pakinggan po natin. Ganito po ang pagkasabi ko sa aklat po ng Mikas, na ang pagkawika po rito sa 5:2, ikaw, Bethlehem, Ephraim,
salita na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda mula sa iyo ay lalabas sa atin ng isa na magpupuno sa Israel. Pansinin po ninyo, may binanggit po dyan na yung magpupuno sa Israel. Ang sabi ng Ama, lalabas sa akin. Lalabas sa akin. Pangalawa ito pasimula na ito. Yung una, nung siya nasa sinapupunan, inilabas siya ng Ama, wala pang pasimula. Pero ito may pasimula na. Lalabas siya sa kanyang Ama. Ang tanong, saan lalabas ang Kristong ito? Bagaman sinabi, sa akin yung Ama yun. Anong kanyang lalabasan? Ayon sa tinatawag na may pasimula na. Pansinin po natin. Dito po sa aklat ng Matthew, ito po ang papahayagan ko ukol sa kalagayan ko. Sa 3:16, dito lang po sa 16 at 17. At nang mabautismuhan si Jesus pagdakay, umahon sa tubig, at narito, nakabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapate at lumalapag. So, sa baba, ito ang sinisitabuhan na. Pasilin po natin. Lalabas sa akin yung Kristo na magpupuno. Ano po ang lalabasan? Langit. Langit po ang lalabasan. May pasimula na po yan. Paano ang paglabas? Sino ang nagpatunay na ang sabi ng Ama, yung tingin? Ito ang sinisita ng anak. Yung alin? Yung Espiritu na bumababa. Ito, hindi sinabi doon sa baba. Iyon. Ito. Yung Espiritu na bababa. Walang iba, kundi yun ang anak ng Diyos. Ngayon, kung babasahin naman, sino naman yung nasa ilog ng Jordan? Yun po ang katawan. Kung tawagin sa Biblia, anak ng tao. Iba yung anak ng tao, iba yung anak ng Diyos. Na siyang Espiritu, na ang patotoo, ito ang sinisitang anak. Merong mababasa doon at kanyang nakita. At kanyang nakakita. Sino nakakita? Sino po nakakita? Ang nakakita, yung nakabasa. Mauunawaan na kung sino yung Espiritu na yun. Hindi na naulungan si Kristo ang nakakita. Yung nasa baba ang nakakita. Kundi yung bumabasa. Nabubuksan ng Diyos ang mata niya, ang kanyang isip upang makita niya, maunawaan niya ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pangalawa po ang tinatawag na paglabas ng Panginoon. May pasimula na at ang kalagayan ng ating Jesucristo pagdating sa ibaba, nakita po ng isang sugo ng Diyos na tao na si Juan Bautista. Siya ang una sa akin. Siya ang una sa akin. Sa spiritual na po yun. Sa spiritual. Siya ang una sa akin. Diyos nang tinutukoy doon. Hindi na sa laman. Kasi kung ang usapan laman, ako na si Juan. Pero kapag ang usapan sa kalagayan ng Espiritu, spiritual, abay ko ng Kristo. Yan po yan. Kaya makikita po natin sa Biblia, may sinasabi sa prophecy, mismo sabi, ako ang una at huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Revelation, ganun
Huwag naman sabihin dalawa. Yun itong dalawang Diyos. Ha? Iisa po ang